Hindi lahat ng tao alam agad ang direksyon ng buhay nila. Minsan, kailangan mo munang pagdaanan ng hirap bago mo mahanap kung saan ka talaga dadalhin ng tadhana. Hi, I'm Maria Gina Castrante de Guzman. Mas kilala ako bilang Cass. I'm 24 years old and I'm one of the marketing assistant in Mega World Horizon. Actually, ako yung panganay sa aming magkapatid. Dalawa lang kami, yung isa bunso, babae rin. Tapos, yung father ko, matagal na siyang OFW sa ibang bansa. And then, nagkaroon ng problem within the family. So, ngayon, yung father ko, di na siya nagpapadala. Parang bata pa lang talaga ako, parang namulat na ako sa responsibilidad na kailangan kong gawin to, ganyan, nasa panganay. Parang ako na mismo yung sa sarili ko na kailangan kong magbigay kahit paano. Kahit hindi naman malaki, pero at least makapagbigay. High school ako, parang may times kasi na nag-aral ako ng private. Tapos, parang nag-commit yung tatay ko na pag-aaralin ako, ganyan. Pero nung mga kalagitnaan na ng taon, so yung tatay ko, di na talaga siya nagpapadala. So, kailangan kong malumipat ng public school. Ngayon, nung paglipat ko ng public school, naranasan namin na hindi ko makain sa isang araw, ganun. Parang, minsan kinakain namin yung kanin sa, yung sa may asin. So, ayun, parang dun ko na-realize na kailangan ko talagang mag-provide para sa family ko. Kaya din ako nag-working student kasi ayoko din, parang bata pa lang kasi ako, pakiramdam ko, ayokong manghingi sa magulang ko. Nung senior high school ako, doon nag-start, parang yung school ko, nag-offer sila na magpapa-apply sa McDo, ganyan. Tapos nung doon na, nag-apply ako sa McDo. Yun yung first job ko at 17 years old. Tapos, at 17 years old, tapos parang, almost a year din ako sa McDo. Naranasan ko na, na pag-gising ko sa umaga, papasok sa school, tapos magtatrabaho, ganyan. Kasi half day lang ako sa school nun. Actually, umaga yung pasok ko sa work, 7 a.m. Tapos ang pasok ko sa school, 12. So, minsan nalilate ako sa school kasi babiyahe pa. Ang uwi ko sa McDo noon, alas 12, tapos ang pasok ko sa school 1. So, minsan nalilate pa ako ng pasok sa school, ganyan. So, nagdadayalan ako sa school ko na, syempre, nag-working student ako. Buti na lang yung school ko na yun. Talagang naintindihan nila na working student ako. Sa college din, nag-work din ako as BPO nung online pa. Kasi sabi ko, kaya naman siguro na magtrabaho ako kasi online pa yung school. So, pumasok ako as BPO. Tapos, yun yung may mga natatanggap ako mga irate na customer, may mga nambabastos, may mga, may mga racist na customer. Naranasan ko yun, tapos umiiyak ako during call kasi sobrang hina pa nung loob ko. Like, talagang parang lahat ng bagay, iniiyakan ko pa noon. During nung nagtatrabaho ako, parang inisip ko talaga yung mindset ko, kailangan ko lakasan ng loob ko, ganyan, para talagang maano ko yung goal ko. Parang inano ko din na hindi ako pwedeng maging mahiyain, kaya nga kahit paano makapal yung mukha ko para makarating ako sa goal. Kasi para sa akin, kapag mahiyain ka, parang wala kang, hindi naman sa wala kang mararating, pero kasi parang kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Nung college ako, actually, nag-try din ako mag-business, business, kasi since yung course ko, entrepreneurship, nag-try din ako magbenta ng siomai rice, and kapag may intrams sa school, tapos nagbenta rin ako ng crochet. Although yung kapatid ko yung gumagawa ng crochet, tapos binibentahan niya ako. Then pinapatungan ko, binibenta ako sa school. Yun yung mga na-try kong business during college ako. Tulong ko naman din yun sa kapatid ko para siya naman may kahit paano may extra allowance. Actually, pinagsasabay ko yung school ko saka yung work ko. Like yung school ko, papasok ako 8 ang pasok ko sa school, tapos hanggang alas 3, alas 4. Tapos siguro kaya nag-dorm din ako malapit sa Pasay. So para medyo malapit ako sa school ko tsaka sa work ko kasi yung work ko nga sa Pasay, tapos yung school ko sa Manila. Ang nangyayari nung 3 hours tulog ko, pumapasok ako sa work, ganyan. After ko ng work ng 7 a.m., papasok ulit ako sa school, tapos hanggang alas 3, swerte na lang kung half day lang or di pumasok yung prof. Sobrang importante sa akin yung magkaroon ng
pera. Kasi yun yung naging allowance ko. Kasi kahit nasa abroad na yung mama ko nun, parang inaano ko na kailangan ko pa rin magtrabaho. Although hindi naman niya ako inobliga na magtrabaho, parang kailangan ko lang. Ang tulong na din kasi pinapaaral niya din yung kapatid ko kasi college na rin. Nung college din kasi malaking impact din yung hindi ako naging scholar ng Mega World. Parang meron kasi akong subject sa business statistics na 3 yung grade ko. Siguro nga naka-apekto din na since nagtatrabaho ako, minsan talaga parang kailangan ko i-sacrifice yung class ko na minsan tinatawag na ako, nakakatulog ako kasi nga puyat ako dahil nga may work. Kaya parang sobrang laking impact. Sayang kasi yung, alam mo yun, yung scholarship na yun, may allowance din. Sana kahit paano nakatulong siya kasi hindi ko na sana kailangan mag-work pa. Kasi kahit paano nakakatulong naman yung allowance ng mga scholar ng Mega World. Ayun, so, sobrang laking impact din na hindi ako nakapasa sa scholarship ng Mega World. Since hindi ako ng Mega World, scholar ng Mega World, medyo nahirapan din ako actually pumasok sa Mega World nung una. Kasi syempre, ang alam ko lang nung college ako, ang kinukuha lang nila mga scholar ni Mega World. Tapos, pero nag-try pa din ako kay si Alvin. Tinulungan niya ako work kay Mega World. Actually, nag-chat siya dun sa GC namin ng mga friends ko. Before graduation yun actually. Yung biggest adjustment, since siya si Mega World, yung first corporate ko, hindi ako talaga totally sobrang familiar sa corporate world. So, syempre, medyo culture shock ka na kailangan sobrang, although nag-BPO ko, pero iba yung fast-paced kasi pag sa corporate. So, maraming papel. Totoo yung maraming papel. Tapos, may mga numbers pa. Yun pa, since isa sa mga unang binigay sa akin task is mga, sa budgeting. So, sa mga numbers talaga. Actually, weakness ko yun. Pero, parang kinalaunan. Inaral ko din talaga yung weakness ko para maging strength ko. Yun yung naging way ko para mas makabisado ko yung work ko. Na kung ano yung weakness ko, doon ako magpo-focus kung paano ko siya may strengthen. So, nagno-notes talaga ako. Tapos, inaano ko yung list to priorities na mga gagawin ko. Tapos, may checklist talaga ako. Tapos, actually, ang dami kong Excel. Tapos, dun ko, para laging mayroon akong lag. So, yun yung mga naging way ko para mas makabisado ko yung work. Nakaka-proud kasi dumadami kami ngayon sa team. Siyempre, since ikaw yung nauna, parang ikaw na rin yung nagtuturo sa kanila. Yun yung parang biggest achievement kasi dati hindi mo alam eh. Ngayon, ikaw na yung nagtuturo. Ganun. Yun yung pinaka-proudest for me. So, para kanina ako ngayon nagtatrabaho. Siguro, syempre, para sa sarili ko. Hindi para sa kinabukasan ko talaga. Kasi, yun, para lahat naman din ng ginagawa ko, para din sa akin. Syempre, pag naging okay na or stable na ako, syempre, natutulungan ko na yung mga nasa paligid ko, yung family ko, yung kapatid ko, yan. Tsaka kasi, gusto ko din kasi actually maging proud sa akin yung lola ko. Kasi, siya yung parang, kasi yung lola ko talaga yung nag-alaga sa akin. So, parang gusto ko talaga siya na maging proud na nandito na ako, tapos nakamit ko talaga yung dream ko na makapagtapos. Actually, yun lang talaga yung dream ko dati, yung makapagtapos. Kasi, tapos gusto ko nga makita niya ako na makatapos, kaya lang hindi talaga siya umabot. Pero at least, natupad ko yung pangarap niya sa amin. At least, natupad ko yung isa sa mga pangarap. Yun yung isa sa mga dream ko talaga. Yun. Narating ko naman na yung first dream ko na bukod sa para sa future. Siguro kailangan ang gusto ko lang sabihin sa younger self ko is kailangan niya maging matatag, wag panghinaan ng loob, tsaka wag manghinayang. Pero it's okay naman na to cry or humingi ng tulong. Pero at the end of the day kasi pag nakamit mo na yung future self mo, parang at least wala kang pinagsisihan, wala kang doubt kasi naibigay mo yung fullest na ikaw. Slipping through my fingers all the time. School bag in hand, she leaves home
saying goodbye with an absent-minded smile.